yung mga iniiwasan natin, mga trupa. Ganyan. Kaya pagka ganyan lang talaga tayo. Ayun, good morning mga trupa. Time check tayo. It's already 3:14 AM. Nakapagpahinga naman tayo. Ang sarap ng tulog natin mga trupa. At bumili na rin tayo ng kape, no? So bali, meron pa tayong 308 kilometers na tatahakin with 8 hours and 18 minutes travel time. So binabagtas na natin yung Quirino Highway, no? Papuntang Ragay. So kalmado lang ngayon mga tropa. At pagdating natin ng Tagkawayan, Quezon, no, doon natin malalaman ang status ng daan. Kasi medyo matagal-tagal din tayong hindi nakadaan dito mga tropa. Siguro mag-5 taon na rin nung huli tayong makadaan dito. And observe natin yung daan, no? And medyo dadahan-dahanin lang natin kasi yung mga lubak dyan hindi mo rin maiwasan, no? Kaya dadahan-dahanin mo lang para smooth lang yung pagpasok mo, no? Kasi pagka mabilis ang takbuhan natin dyan, ako, malulubak tayo. Ayun pa naman yung iniiwasan natin, yung malubak tayo ng malalim, no? So bali, kuboy tayo kasama ang ating mga trupa. So rekta na to, dire-diretso na to hanggang bukang liwayway. Update ko na lang kayo mga trupa. Let's go! Touchdown mga trupa, Tagkawayanan tayo. So Quezon Province na. So time check, it's already 4:31 AM in the morning with 260 kilometers and 7 hours and 15 minutes travel time. So ang ganda na ito mamaya kasi masasalubong natin yung haring araw. Yan mga trupa. Medyo nagpapakita na po yung mga lubak-lubak dito sa Quezon Province, no? Pagpasok pa lang po ng Tagkawayan, talagang marami ka nang madadaanan na medyo malalalim. Kaya ayun, natin yung yung mga dadaanan, no, mga trupa. Kasi para safe tayo, yun naman kasi talaga yung mahalaga eh. Safety tayong lahat. Safety first. So ayan, update ko lang kayo, very quick lang naman. At mamaya kapag medyo yung maliwanag na, kukuhanan natin yung yung places dito sa Quezon Province, no, mga tropa, para at least makita nyo rin, no? So ayan naman, update lang kay tropa. Let's go tropa, let's go. Kakamis dito mga tropa. Continue on Route 1 for 52 kilometers. Naalala ko dun sa gasoline station na yun, dun tayo madalas nag-stop over nung bumabiyahe tayo, no, before. Dun tayo madalas nagkakape at tumitigil for a while para magpahinga or bumili ng food. So nakakamiss. Ngayon na lang ulit ako nakapunta dito after how many years. Kaya alam mo yun, yung excitement ko na makabiyahe ulit papunta dito sa Bicol.
Yun. Saka madalas talaga kami dito noon nung ako ay nagda-drive pa ng van. Mas madalas kami dito noon. And masarap dito mga tropa yung yung ice cream na maanghang. Nakalimutan ko yung tawag dun eh. Pero dun sa sa Naga, dun ako nakatikim nun eh. Yung ice cream siya na maanghang. Solid kasi 'di ba malamig. Imagine yung malamig lalagyan mo ng ice. Ay, malamig lalagyan mo ng ice. si tropa, yung malamig lalagyan mo ng anghang. So ano yung combination na na-imagine nyo? 'Di ba parang ang weird? Manghang tas malamig. Pero wala stick mga tropa yung combination niyan kapag nakatikim kayo dito. Talagang uulit-ulitin nyo siya. So time check tayo, 5:34 AM at nakikita ko na unti-unti na ang kalangitan ay bumubukas na ng kaliwanagan. So mas maganda to dahil makikita natin yung mga butas ng daan dito sa part ng Quezon. Pagpasensyahan nyo na yung boses ko mga tropa kasi kagigising ko lang din. At alam nyo naman na kapag kakagising lang ng tao talagang may medyo husky pa magsalita. At syempre hindi pa masyadong kumbaga sa makina ay umiinit. Kailangan mo nang i-cold start. So mapapakita ko na sa inyo mamaya yung view sa mga dinadaanan natin kasi ang pangit naman kung kukuhanan ko yung mga view na andilim, wala rin tayo makikita. Nakikita ko nga lang yung yung ilaw ng headlight at yung daan lang kasi karaniwan sa mga dinadaanan natin dito is mga walang kabahayan. Kung mayroon mga kabahayan ay mga sarado pa, no? So madilim ang daan dito kaya pagka wala tayong kasulubong nag-high beam tayo para at least makita natin yung ma-anticipate natin yung may mga lubak, maiwasan agad. 12:05 ang ating dating sa ating destination, pero alam niyo naman na hindi talaga nasusunod yan. Bali sinasama lang natin, pero computein natin lahat yan para makita niyo rin kung ilang oras or ilang araw tayong nagbibiyahe. And then smooth naman mga tropa. Ayan, mga kasamahan mo ditong bumabiyahe is yung mga truck nga delivery at yung mga ibang pumunta ng Leyte, ng kung saan pang panig ng bansa, no. So ayan mga tropa, share ko lang naman. So see you later mga tropa. Ganito yung mga niiwasan natin mga tropa. Kaya pagka ganyan lang talaga tayo. Pagka kita nyo mga tropa. So kapag ganun talagang dinadahan-dahan natin kasi malalalim yung mga lubak dito sa Quezon, no. So bali malapit na po tayo sa Lopez, Quezon. Time check 6:22 AM in the morning. And yun bahala na mamaya kung saan tayo mag-stop over. Pero in case man na huminto yung mga tropa natin, hinto na rin tayo, smooth naman ang biyahe, at walang ganong ka-traffic kasi napakaaga natin na
umalis doon, no, nung nagpahinga tayo sa may bandang malapit na Saragay, ay umalis tayo doon ng mga around 3:10 o 3:15 AM. Then dire-diretso na yung biyahe natin, no? So wala pa naman tayo na encounter na traffic. All smooth lang mga tropa. So ayun, update ko na lang kayo later. Let's go. Alright mga tropa, nasa bayan na tayo ng Lopez, no, sa Quezon. So time check, it's already 6:35 AM in the morning. At nauna na yung mga katrupa natin na nagpahuli tayo. Kasi masyadong malubak doon. Ayokong magmadali. Ito ang bayan ng Lopez mga tropa, no? So susunod dito Gumaka. So baka doon tayo doon tayo siguro mag-stop over, no? Mag-stop over ng for the kain and for the kape. Kasi maganda dun meron tong mga kainan along the bay, diba? Dun sa yung dinadaanan na pagka minsan malakas yung hampas ng alon kumbaga tumatalsik dun sa daan. No, parang dun magandang mag-breakfast saka magkape. No. So tingnan natin kung may parking naman dun along the tindahan. So dun tayo magpa-park, dun tayo kain, no. So hindi pa rin naman ako nakakaramdam ng gutom. Sana all Zumba sana all. Hindi pa naman ako nakakaramdam ng gutom mga tropa. All goods pa tayo. Kasi bago tayo umalis kanina, no, nagkape rin tayo. At kagabi nabusog din tayo, no. So hindi tayo nagugutom sa biyahe mga tropa. Kahit yung time na natin para kumain, kaya pa naman. Pero ayun nga, kakain na rin tayo maya maya para dire-diretso yung biyahe, no. So pagdating ng ng Lucena, San Pablo, Santo Tomas, tas Pakalamba, no. Yun, doon tayo mag-entry ng SLEX, no. Hindi na tayo gagamit ng Star Toll, no. So para mabaybay natin yung lugar din ng Batangas. Doon na tayo doon sa entry point na tayo ng Kalamba, papasok. Tapos dire-diretso na, rekta na. Ayan lang mga tropa, update ko lang kayo. Napakaganda ng panahon, no. Bali umalis tayo ng Monday dito sa Luzon. Nakarating tayo doon ng Monday din sa Cebu. At ang araw ngayon pala mga tropa is Huwebes na, no. So nag-stay tayo doon ng isang araw, isang gabi, no, na nandun lang tayo nag-stay. Nag-shoot tayo doon, no. Mapapanood nyo rin yun. And yun mga tropa, sobrang saya. Update ko na lang kayo later. Driving muna tayo. Let's go! Alright mga tropa, biglang bumuhos ang ulan, no. Nandito na tayo sa may Gumaka bypass. At kung kasi sa bayan, no, medyo para hindi tayo ma-hassle, ma-traffic, no, kaya dito na tayo dumaan sa bypass, no. So okay dito mga tropa. Yun nga lang, biglang bumuhos ang ulan. At tingin ko umuulan yan sa parting Laguna, no. Bali nauna na yung ating mga yung apat nating tropa, no. Kami lang dalawa ang nahuhuli dito.
All good lang naman mga tropa. Malakas ang makina ng mga minivan natin, no? Subok yan. Kahit pa mataas yung mga dinadaanan natin. Partida yan na nakadrive lang tayo. Hindi tayo nag-change gear to low gear, no? Pero sa drive pa lang kayang-kaya niya. Yan, umuulan na. Napakasarap na itong magkape. Tapos kumain ng silog. Alright mga tropa, kain muna tayo, no? Breakfast. Dapat tayo kumakain. So gumaka na to mga tropa. Dito sa gilid kami kakain, no? Sa suki ng mga tropa natin. Nasa zigzag road na tayo, no? Old zigzag road. So kasi makakatipid tayo dito ng at least 20 minutes na biyahe, no? Compared dun sa baba. Kasi ito tatagusin na kasi nito yung bundok. So mas mabilis pa mga tropa. Careful lang din tayo dito mga tropa, no? Lalo ngayon nag-ulan-ulan, medyo basa yung kalsada. Bigayan lang dito mga tropa. Syempre sundin natin yung instruction ng mga nagta-traffic dyan, no? Mga trupa, Sariaya na tayo, no? Bypass road. Sunod ay Chaong. So time check is already 9:18 9:18 AM in the morning. So medyo lumalakas na ang ulan mga trupa. Malakas na ang ulan, no? Ko makakarating tayo dun sa bahay mga launa na siguro. Continue for 7 kilometers. Pero solid ang biyahe. Solid ang mga minivan ng ating builder. Grabe na, rin yung biyahe namin, no? Pahinga lang konti tapos biyahe ulit. Talaga naman, pag trusted ang builder mo, kahit saan ka pumunta.
pa sa mga unit natin, no, napaka-responsive po ng makina, no. Konting tapak mo lang, no, talagang nagre-response siya agad. At hindi ka mabibitin pag overtaking, no. Kasi once na tinapakan mo siya, talagang magda-downshift siya agad. Talagang bibigyan niya talaga yung takbo pang overtake. So itong dala natin na DA64B 4x2 non-turbo Matic, mga trupa. Napaka basic lang ng ahunan, mga trupa. Baka isipin nyo, nag-iisa lang naman kasi ako, kaya tawag dito, hindi hirap sa ahon. Yung unit natin, no, nasa Baymax, no, pares lang din ang specs neto, pero ayun, loaded ako palagi, pero kahit ahon yung mga daan, wala ako nagiging problema, no. Nag-uulan-ulan na, nakakain na rin naman tayo, mga tropa. Busog na naman tayo. Panay tayo kain. Update ko na lang kayo mamaya, either somewhere in na kami, Kalamba, no. Mag-NLEX na tayo doon. Let's go. Ay, NLEX. Sana ituloy ako sa NLEX. SLEX. Let's go. San Pablo na, mga trupa. So time check tayo, 10:20 AM. All goods pa rin tayong lahat. All set, mga trupa. So bali dire-diretso na tayo nito, no. So update ko na lang kayo later, no. Alright, mga trupa. Nakarating na tayo ng Kalamba, no. So dito na tayo sa SLEX, no. Nakapasok na tayo. So yun, goods ang biyahe natin, mga tropa. Ang ganda ng experience, and sulit yung biyahe natin, no. Napakarami nating natutunan, no, dito sa biyahe na to. At marami rin tayong mga bagong nakilalang mga trupa. At solid ang biyahe, no, na na-experience natin, no. Luzon, Visayas to Luzon yung biyahe natin ng 3 araw, no. So nakatatlong Roro tayo, no. So yun, saya lang ng experience, and babahagi ko din sa inyo yung mga karanasan natin dyan. And pupumpili natin kung magkano yung lahat ng nagastos natin, pamasahe, gas, pagkain, ilang araw ba tayo nag-travel. Pupumpili natin yan, lalagay natin dito sa video, no, para at least may reference tayo, no? At may reference din yung mga tropa natin na kung sakaling dun sila kukuha sa Visayas ng kanilang unit, meron na silang idea kung magkano yung magagastos sa Baya Land Travel. So yun, shoutout ko rin yung mga tropa ko dyan sa Visayas, sa may Cebu, no. Yung tropa natin dyan kila Boss Alfred, alam nyo na yan, shoutout sa inyo. And sa mga bago nating tropa, no, so babalik ulit tayo dyan at kita-kits tayo dyan sa Visayas, no. So bali medyo kahit pa paano nakakapisado na natin yung mga daan dun sa Visayas, no. Siguro mga 2 or 3 pang balik natin ay medyo talagang maano na natin, no. So yun, mga trupa, update ko na lang kayo or pa-flash ko na lang dyan pag nag-edit tayo kung magkano yung ating kabuuang nagastos sa travel na ito. And maraming salamat sa pagsuporta, mga trupa. Dito na tayo sa
Alex, no? Diretso na tayo sa hometown natin. And let's go!